Paano ba? Ano ang gagawin kapag may naninira sa'yo? 8 tips. Tip number 1, alamin kung ano ang nagpapastress sa iyo. Isa sa mga paraan para makaiwas ka sa mga taong naninira sa'yo ay alamin mo kung paano ka na-stress nito at tingnan mo ang reaksyon mo. Halimbawa, kapag ini-stress ka nila, pwede mong isulat ang mga nasa isip mo, ang nadarama mo, at ang gagawin mo pagkatapos. Kung alam mo kasi ang reaksyon mo kapag nai-stress ka, mas mahaharap mo ito ng maayos. Pag-isipan din kung paano alisin ang mga nakakapagpa-stress sa iyo. Kumbaga, kung meron lang naman mga ilang tao na yun ang naninira sa inyo, baka pwedeng ignorin nyo na lang o di kaya ay tanggalin nyo sila sa buhay mo. Kung imposible ito, gumawa ka ng paraan para mabawasan ang epekto ng paninira nila sa'yo. Kunwari, pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang nararamdaman mo sa sinasabi nila sa'yo. Tanungin mo yung sarili mo, totoo ba yung sinasabi nila? O di kaya, masama lang talaga yung ugali nila, 'di ba? Ikaw lang ba ang pinagtsitsismisan nila o lahat ba ng tao ay talagang pinupuntirya nila? Nang sa gayon, ma-realize mo din na masakit man sa loob mo na sinisiraan ka, at the end of the day, hindi yon hindi yon nagre-reflect na masama kang tao. Nagre-reflect yon dun sa mga taong naninira sa'yo. Tip number 1, alamin kung sino at ano ang nagpapastress sa iyo. Totoo ba mga sinasabi nila o sadyang masasamang tao lang sila? Tip number 2, baguhin ang iyong pananaw. Baka ang nakakapagpastress sa iyo ay hindi lang yung paninira ng iba. Kasi depende yan sa interpretasyon mo sa mga ginagawa nila. May mga ilang hakbang na pwede mong gawin para ibahin ang iyong perspective o pananaw para hindi ka mag-isip ng negatibo at hindi mo masyadong damdamin ito. Huwag mo agad isipin na masama ang motibo ng ibang tao. Halimbawa, siniraan ka nila. Imbis na pansinin mo ito ay deadmahin mo na lang o di kaya ay i-challenge mo na lang ang sarili mo na patunayan sila na mali sila sa kanilang mga sinasabi. Tingnan mo ang positibong nangyayari. Sa pamamagitan nito, mababawasan din ang stress mo. Gayun din, lawakan mo na lang ang iyong pangunawa. Tanungin mo ang sarili mo, worth it ba na patulan mo sila? Kung hindi naman ay bakit mo pa ito pag-aaksayahan ng oras? Kasi isipin mo din, no, baka naman masyado lang silang maraming time o di kaya ay naiinggit lang sila sa'yo. Sabi nga nila, wala namang titira sa'yo na mas mataas sa pinanggagalingan mo. Usually, yung mga nanghihila sa'yo pababa, kaya ka nga nila hinihila ay dahil hindi kayo magka-level. Kaya baguhin mo ang pananaw mo. Instead na mainis ka, matuwa ka pa nga kasi sa sobrang inggit nila sa'yo ay yun na nga, ginagawan ka na lang ng kwento. Tip number 3, mamuhay ng paisa-isang araw muna lamang. Bahagi kasi ng buhay ang mga alalahanin, kasama na dyan ang stress na dulot ng ibang tao. Isa sa mga paraan para makaiwas sa paninira at mapanghusga ng mga tao ay huwag mo munang alalahanin masyado ito. Mag-focus ka na lamang sa sarili mo. Mamuhay ka muna ng paisa-isang araw lang. Pwede ka kasing mabalisa dahil sa stress na maaaring idulot ng ibang tao. Sayang naman, 'di ba, kung nasira na ang araw at buhay mo dahil lang sa mga sinasabi nila tungkol sa Subukang tanggapin na hindi talaga maiiwasan na hindi lahat ng tao ay magiging masaya para sa'yo. Hindi mo talaga mapi-please ang lahat ng tao. Kaya, dahil hindi mo sila kontrolado, ang kontrolin mo na lang ay ang sarili mo at ang mood mo. Huwag ka masyadong magpadala sa iniisip at sinasabi nila. Mamuhay ng paisa-isang araw muna. Tip number 4, maging makatwiran at reasonable sa inaasahan mo, lalo na tungkol sa ibang tao. Huwag ka masyado maging perfectionist. Patawarin mo sarili mo. Wala naman kasing perpekto.
Iwasang maging hindi makatotohanan sa expectation mo sa sarili mo at sa ibang tao. Alamin mo ang iyong mga limitasyon at maging makatwiran sa inaasahan mo. Kung yung mga sikat nga na artista tulad nila Nadine Lustre, meron pa ring nairereklamo ang iba na pagsasabihan pa ng sakang o di kaya ng feeling, 'di ba? Paano na lang ang mga taong tulad natin na normal lang ang pamumuhay? Siyempre, meron at merong masasabi ang ibang tao. Kapag ginawa mo kasi na alalahanin mo na you can't please everyone, no matter how kind you are, no matter how beautiful you are, mababawasan na rin ang stress mo kasi marirealize mo na human nature lang talaga na manira ng ibang tao kapag hindi masyado maganda yung takbo ng buhay mo or 'pag naiinggit ka. Maging masayahin din at mag-focus na lang sa mga positive things. Kasi kapag tinatawanan mo na lang sila, mas naiinis pa sila sa'yo at saka mababawasan ang epekto nito sa sarili mo. Tip number 4: maging makatwiran at reasonable sa expectations mo sa sarili mo at sa ibang tao. Tip number 5: magkaroon ng balanseng oras sa buhay mo. Kapag subsob ka na kasi sa trabaho, baka hindi ka na masiyahan sa result ng pagkapagod mo. Tapos stress ka na nga sa work, stress ka pa sa mga tao sa paligid mo. Kasi kapag masyado kang nakatuon sa sasabihin ng iba, hindi ka rin magiging masaya at hindi ka makaka-focus sa mga bagay na dapat mong ginagawa. Baka nga mapigilan ka pa nila sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Kunwari, gusto mo sana maging vlogger, pero hindi mo maumpisahan kasi iniisip mo kung anong iisipin ng iba or anong sasabihin nila. Sayang naman, 'di ba? Posible sana na malayo na ang narating mo, pero masyado mong inisip ang iisipin ng iba. Magkaroon ng balanseng pananaw sa buhay. Hindi dahil marami ka ng pera ay magiging masaya ka na at hindi rin dahil walang pumupuna sa'yo ay magiging stress-free na ang buhay mo. Lahat ng bagay ay merong negative at positive. Sabi nga nila, kung wala kang hater, ibig sabihin nun wala ka pa talagang na-achieve sa buhay. So isipin mo na lang na positive sign yung meron ng kumukuda against you. Ibig sabihin nun, unti-unti ka nang napapansin ng ibang tao dahil meron kang ginagawang makabuluhan sa buhay mo. Ang mayaman hindi pinapatulog ng kanyang kasaganahan, gayon din ang labis na pag-iisip. Mamuhay at sikaping enjoyin ang buhay ayon sa iyong kakayahan. Again, whether yaman man yan or pinupuna ka nila dahil sa ugali mo, isipin mo na lang, alin ba dun ang totoong naniniwala ka na tama ang sinasabi nila? Kung yung pagpuna nila sa'yo ay merong pinanggagalingan at maski ikaw ay nahe-hurt kasi alam mong totoo, yun lang ang kailangan mong baguhin. Pero kung busy ka naman sa buhay mo at alam mong wala ka namang tinatapakang ibang tao, mag-focus ka lang sa sarili mong gawain at wag mo na silang abalahin pa. Tip number 6: matutong mag-relax. Mababawasan ang stress mo sa sinasabi ng iba kapag ginagawa mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, imbis na isipin mo kung ano ang sasabihin nila. Kumbaga, instead na mag-overthink ka o mag-stress ka o umiyak-iyak ka dyan, manood ka na lang ng TV at mag-relax. Ilagay sa lugar ang paggamit ng gadget o pagbaling ng iyong oras sa mga paglilibangan. Iwasin din ang palagi ang pagtingin sa iyong email, text o social media kung saan mo man nakikita at naririnig ang pangungutya ng iba. I-unfollow mo yung mga maraming kuda at maraming chismis tungkol sa'yo para hindi mo na nakikita tuwing nagla-log on ka sa Facebook at makapag-relax ka naman dyan. Kung hindi naman kailangan, wag nang tingnan yung mga bad or negative comments. Nare-restrict naman yan. Pwede mong i-filter yan. Gawin mong mas healthy yung environment mo. Follow ka ng mga motivational, follow mo si Gary Vaynerchuk, follow mo sila Chinkitan. Yung 'wag puro negative yung nakikita mo tuwing nagla-log on ka sa social media mo or nagbubukas ka ng phone mo. Tip number 7:
Tandaan na kailangan mong alagaan ang iyong sarili kasi sino pa bang mag-aalaga at magmamahal sa ating sarili kung hindi tayo lang din naman. Ang regular na pag-eehersisyo ay nagpapaganda hindi lang ng pisikal na kalusugan kundi pati ng emotional nating kalusugan at ng ating mental health. Magkaroon ng magandang ehersisyo, magkaroon ng magandang kaugalian para gumaan ang iyong pakiramdam at mas gumanda ang reaksyon ng katawan mo sa stress. Kumain ng masustansyang pagkain, huwag magpalipas ng gutom, at siguradong sapat din ang iyong pahinga. Kasi pag inalagaan mo yung sarili mo, hindi ka na masyadong tatablan ng sinasabi ng iba. Lalong-lalo na kapag pumayat ka, gumanda ka. Kasi ang mangyayari niyan, instead na mag-focus ka sa negative na sinasabi ng mga ibang tao, you'll feel good about yourself, you'll feel confident, and their words will matter less to you. Habang tumatagal, mawawala ang stress mo dahil yung kalusugan mo ay nag-i-improve. And dahil nag improve din ang kalusugan mo, mas konti na rin ang mapupunan nila sa'yo. Kasi usually, ano lang ba ang pinupunan ng mga tao? Ugali lang naman at saka physical na anyo o itsura. So, kung mafe-fix mo ang iyong itsura, mag-improve yung skin mo, mag-improve yung physical health mo, syempre, mas konti rin ang masasabi nila tungkol sa'yo. Tip number 8, alamin ang iyong mga prayoridad. Pag-isipang mabuti kung ano ba talaga ang mahalaga sa'yo. Ano ang dapat mong unahin kesa sa pagtuunan ng pansin ang sinasabi ng ibang tao. Ilista mo ang mga pangarap mo sa buhay at kung ano ang mahalaga, ang pagkamit ng mga pangarap na ito o ang pagkinig at pag-alala sa sasabihin ng iba. Makikita mo rin kung alin ang hindi mo na kailangang gawin o ano ang mga kailangan mong baguhin. Dahil kung ano lang yung makakatulong sa mga goals mo, kunyari meron naman silang constructive feedback tungkol sa'yo, 'di ba? Kung makakatulong ito sa goals mo, well and good. Treat it as positive feedback. Pero kung mapapalayo ka lang sa goals mo at basically nawawalan ka lang ng motivation at nada-down at nade-depress ka lang sa kanila, i-cut off mo na lang sila kasi mas mahalaga ang sarili mo kesa sa mga taong hindi naman talaga nagmamahal sa'yo. Pagkaraay pag-isipan mo rin kung paano ito magagamit sa mas mabuting paraan. Again, use it as tips kung paano ma-improve ang sarili mo. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng improvement sa health, magkakaroon ka ng sapat na pahinga, at saka malalock-out mo or mabablock out mo lahat ng mga masasamang sinasabi sa'yo na hindi mo naman kailangang i-absorb. Kasi like I mentioned sa tip number 1, actually, yung paninira sa'yo tells more about the person na naninira sa'yo at nanghuhusga sa'yo than about sa sarili mo. Okay? So, wag mo masyadong absorbin ang negative energy ng ibang tao. May mga ibang tao lang talaga na hindi kontento sa mga buhay nila at nandadamay lang ng iba. Focus on yourself, focus on your goals, and don't be too stressed about what others are saying about you. Maraming salamat sa pagnood. Kung meron kayong iba pang mga tips, or mga questions na gusto niyong sagutin natin sa ating channel, please like our channel, subscribe, and also leave a comment down below para ma-shoutout namin kayo at magawa natin ng video ang inyong topic request. Maraming salamat and see you in future videos of the Paano Ba channel.